that everyone? What, you wanted more? Avengers! Assemble. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. 5 taon matapos mawala ang kalahati ng lahat ng nilalang sa mundo dahil sa Infinity Gems, nagsama-sama ang ilan sa pinakamagigiting na bayani ng planeta para gumawa ng plano upang talunin ang hukbo ni Thanos at ibalik ang lahat ng naging biktima. At ngayon, pag-uusapan natin ang action sci-fi film na tinatawag na Avengers Endgame. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Carlo Gamarang, Grace Lee Ulayan, Jenny Golos Ino, Jocelyn Solayao, Kijer Vai Malyari, Mercy Oxicano, Joe Place, at Werewolf Clevermac. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa kalawakan, sa loob ng isang spaceship, na-trap sina Tony Stark at Nebula. Wala na silang sapat na gasolina para makabalik sa Earth. Alam ni Tony na malapit na siyang mamatay dahil sa kakulangan ng oxygen kaya nagdesisyon siyang mag-iwan ng video message para kay Pepper, ang kanyang asawa. Humingi siya ng tawad dahil hindi na siya makakauwi. Ilang oras matapos noon, dumating si Captain Marvel at sinagip sila pabalik ng Earth. 23 araw na ang lumipas mula nang dumating si Thanos sa Earth at pinuksa ang 50% ng lahat ng nilalang. Simula noon, patuloy na hinahanap ng natitirang mga miyembro ng Avengers si Thanos pero wala pa rin silang ideya kung nasaan ito. Buti na lang at may alam si Nebula. Dahil sa tulong ni Rocket, natukoy nila ang huling planetang pinuntahan ni Thanos kung saan niya huling ginamit ang Infinity Gems. Nagpa siya ang grupo ng mga bayani na puntahan siya at kuhanin muli ang mga bato para maibalik ang mga kaibigan nila at burahin ang lahat ng kasamaan na ginawa ng kalaban. Nang mapansin nilang walang depensang humaharang sa kanila, agad na nagtulungan sina Captain Marvel at ang buong team para atakihin si Thanos. Pero nang tiningnan nila ang gauntlet, wala na roon ang mga Infinity Gems. Inamin ni Thanos na pagkatapos niyang ayusin ang universo, sinira na niya ang mga bato dahil wala na raw itong silbi. Dahil sa matinding galit, agad siyang pinugutan ni Thor ng ulo, isang huling suntok para sa halimaw na pumatay ng bilyon-bilyong buhay. Pagkatapos ng 5 taon mula nang patayin si Thanos, biglang bumalik si Ant-Man mula sa Quantum Realm. Habang naglalakad siya sa mga kalye, napansin niyang sobrang nag-iba na ang mundo. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nadiskubre ang daan-daan na mga lapida na may pangalan ng mga taong namatay noong umatake si Thanos. Dahil sa takot, agad niyang hinanap kung kasama sa listahan ang pangalan ng anak niyang si Cassie. Pero laking gulat niya nang makita niya ang sarili niyang pangalan sa listahan. Dali-dali siyang tumakbo pauwi at pinindot ang doorbell. Pagbukas ng pinto, niyakap siya ni Cassie. Hindi siya makapaniwala na ganito na kalaki ang anak niya. Lalo siyang naguluhan, gaano nga ba katagal siyang na-trap sa Quantum Realm. Kinabukasan, pumunta siya sa Avengers Headquarters at nakipagkita kina Natasha Romanoff at Steve Rogers. Ikinwento niya na bago pa manawasak ni Thanos ang kalahati ng lahat ng buhay sa mundo, sumabak siya sa isang misyon sa Quantum Realm, at doon siya na-stop. Nangyari ito dahil si Hope, ang partner ni Scott, dapat sana siyang inilabas mula sa Quantum Realm, pero wala siyang oras gawin ito dahil siya rin ay bahagi ng grupo ng mga taong nawala. Kahit 5 taon na ang lumipas sa mundo, sa paningin ni Scott ay parang ilang oras lang ang nakalipas dahil magkaiba ang takbo ng oras doon. Kaya ang ideya niya ay gamitin ang Quantum Realm bilang time machine para makabalik sa nakaraan ang Avengers at makuha ang mga Infinity Gems para maibalik ang nangyaring kaguluhan na ginawa ni Thanos. Para maging posible ang plano, alam ng tatlo na kailangan nila ang tulong ng isang henyo, kaya napagpasyahan nilang hanapin si Stark para humingi ng tulong. Ngayon, nakatira ang bilyonaryo sa isang tahimik na bahay sa gitna ng gubat kasama ang asawa at anak niya. Sa kabila ng lahat ng nangyari,
natagpuan niya ang kanyang kaligayahan. Kaya nang dumating ang kanyang mga kaibigan para humingi ng tulong, tumanggi si Stark na makisali sa misyon dahil alam niyang marami siyang maaaring mawala kung mali ang mangyari. Kaya ang pangalawang opsyon ay hanapin si Bruce, na matapos ang ilang eksperimento sa laboratorio ay permanenteng naging Hulk. Gabi ng gabing iyon, hindi mapakali si Stark dahil sa kanyang pagkamausisa kung posible nga ba ang time travel, kaya gumawa siya ng mga prototype sa kanyang lab. Sa gulat niya, nakahanap siya ng paraan para maipatupad ang teoryang ito, pero naantala siya nang puntahan siya ng anak niyang si Morgan. Matapos ihatid si Morgan sa kanyang kwarto, hinalikan ni Stark ang anak niya ng goodnight at pumunta sa sala para kausapin ang asawa. Doon niya natuklasan na nakabuo na siya ng formula para sa time travel. Pinayuhan siya ni Pepper na gamitin ang kanyang talino para tulungan ang mga taong nawala ang kanilang mga mahal sa buhay. Ilang araw matapos iyon, gamit ang kagamitan ni Scott at ang maliit na kaalaman ni Bruce sa paksang ito, nakagawa ang grupo ng makina na teoryang kaya silang dalhin pabalik sa nakaraan. Ngunit habang nagsasagawa ng pagsubok, may malaking pagkakamali na nangyari at bumalik si Ant-Man sa iba't ibang edad. Pagkatapos ng ilang pagsubok, bumalik si Scott mula sa quantum realm sa tamang edad at lahat ay huminga ng maluwag nang malaman na okay siya. Na-frustrate si Steve kaya lumabas muna para magpahinga. Nakita niya ang sasakyan ni Stark na paparating. Paglabas ni Stark sa sasakyan, inihayag niya na nakabuo siya ng time-space GPS at gagamitin niya ito para tulungan ang mga kaibigan niyang bumalik sa nakaraan. Nang hapon, dumating sina Rocket at Nebula sa Earth para tumulong sa misyon. Kasama ng Raccoon si Bruce papuntang New Asgard para kuhanin si Thor. Ngunit nang makita nila si Thor, napansin nilang iba na ito kaysa dati. Bukod sa napalitan ang ilan sa mga kalamnan niya ng beer belly, puro beer lang ang ginagawa ni Thor at naglalaro ng video games kasama ang bagong kaibigan niyang Corgi. Nang malaman niyang may pagkakataon na itama ang lahat ng ginawa ni Thanos, unang tumanggi si Thor na tumulong, pero nagbago ang isip niya nang ipaalam ni Rocket na may malamig na beer na naghihintay sa kanya sa barko. Samantala, nasa Tokyo si Natasha para hanapin ang kaibigan niya ngayon ay vigilante gamit ang kanyang mga kakayahan. You can't give me. You shouldn't be here. Nang malaman ni Clint Barton na may pag-asa siyang makita muli ang pamilya, hindi na siya nagdalawang isip na bumalik sa Estados Unidos kasama si Black Widow. Ang pinakamalaking problema ng grupo ngayon ay alamin kung saan matatagpuan ang bawat Infinity Gem dahil nasa iba't ibang lugar sila sa kasaysayan. May sapat na Pym particles para bawat superhero ay makagawa lamang ng isang biyahe pabalik sa nakaraan, kaya kung may magkamali, wala nang pangalawang pagkakataon. Para madagdagan ang kanilang tsansa na magtagumpay, nagdesisyon ang Avengers na mag-split ng grupo. Ang team ni Captain America ay nagpunta sa New York noong taong 2012 para kunin ang 3 sa 6 na Infinity Gems, dahil alam nilang isa sa mga bato ay hawak ni Stephen Strange. Pumunta si Bruce sa kanyang bahay pero natagpuan lang niya si The Ancient One. Noon, si Doctor Strange ay wala pa ang kanyang mga superpowers at nagtatrabaho bilang surgeon sa ospital na nasa 20 globe ang layo. Nakita ni Bruce ang time jewel na nakasabit sa leeg ni The Ancient One kaya sinubukan niya itong kunin, pero isang hampas lang, nahati ang kanyang kaluluwa sa katawan. Samantala, sina Rocket at Thor ay naglakbay sa tunay na Asgard para nakawin ang reality gem. Napansin ni Thor ang kanyang ina, si Frigga, at alam niyang mamamatay ito sa araw na iyon kaya, nagpanik siya at nagdesisyon na iwan ang misyon. Iniwan nila si Nebula at War Machine sa Morag noong taong 2014. Pumunta sina Black Widow at Hawkeye sa planetang Vormir. Habang umalis ang ibang miyembro ng grupo, sinabi ni Nebula sa kanyang kasama na kailangan nilang magtago dahil marami pang naghahanap ng Infinity Gems. Noong panahong iyon, bukod sa kanyang nakaraan, sinabing naghahanap din ng mga bato sina Gamora at ang kanilang ama. Sa kasalukuyan, nagtutulungan ang 3 para hanapin ang bawat bato upang maisakatuparan ni Thanos ang kanyang plano. Just wait around for this Quill guy to show up and then he leads us to the Power Stone, is that it? Who was that? Bring her to my ship. Bumalik si Tony Stark sa araw na inaresto si Loki kasama sina Ant-Man at Captain America.
Nagplano sila na nakawin ang M-Gem na hawak ng mga ahente ng SHIELD na talaga namang kabilang sa Hydra. Nakita ni Captain America ang mga impostor sa elevator kaya sumali siya at nagpanggap na miyembro ng Hydra para kumbansihin silang ibigay ang briefcase. Samantala, tinulungan ni Stark si Ant-Man na magdulot ng dysrhythmia sa nakaraan niyang sarili para makadistract ng mga tao. Habang naguguluhan, sinipan ni Scott ang briefcase kay Tony, pero aksidenteng nabangga siya ng Hulk na wala ng kontrol. Lumipad palabas ng case ang Tesseract at sinunggaban ito ni Loki, na noong arestuhin na, ay ginamit ang pagkakataon para tumakas. Matapos matulungan si Stark na makabangon, naghiwa-hiwalay ang Avengers para hanapin si Loki. Nakita ni Captain America ang kanyang sarili sa hinaharap, at inisip niyang si Loki iyon na nagkukunwaring tao. Bucky is alive! That is America's ass. Ipinaliwanag niya ang tunay na dahilan kung bakit gusto niya ang Time Jewel. Nakuha ni Bruce ang tiwala ni The Ancient One pero sinabi nitong hindi niya pwedeng ibigay ito dahil makakalikha ito ng walang katapusang parallel realities. Pero sinabi ni Bruce na sa hinaharap, si Doctor Strange, bilang bagong tagapag-alaga ng bato, ay kusang ibinigay ito kay Thanos. Nang marinig ito ni The Sorceress Supreme, na-realize niya na maaaring nagkamali siya, at para mailigtas ang mundong iyon, kailangan niyang isuko ang kanyang tungkulin. Pagkatapos ibalik ang kaluluwa ni Bruce sa kanyang katawan, pinagkatiwalaan niya ang plano ng kanyang kahalili at ibinigay ang bato kay Hulk. Nang malaman ni Thanos na nasa morgue ang ibang bersyon ni Nebula na tumutulong sa Avengers, nagpasya siyang basahin ang alaala ng kopya upang makakuha ng impormasyon habang nagtago sa lumang palasyo na dating tirahan niya. Two nebulas. No. The same nebula. Set course for Morag. And scan the duplicate's memories. I want to see everything. Natagpuan ni Thor ang kanyang ina at agad na naintindihan ni Frigga na ito ang bersyon ng kanyang anak mula sa hinaharap. Dinala nila ito sa isang lihim na lugar para mag-usap at sinubukan ni Thor na babalaan ang kanyang ina na malapit na siyang mamatay dahil naniniwala siyang kaya niyang baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit pinaalalahanan siya ni Frigga na naroon siya para ayusin ang kanyang kinabukasan, hindi ang sa kanya. Pagkatapos nakawin ang Jewel, tumakbo si Rocket para hanapin ang kanyang kasama at naghanda silang bumalik sa kasalukuyan. Pero bago sila umalis, kinuha ni Thor ang kanyang martilyo at pinatunayan sa sarili na karapat-dapat pa rin siyang gamitin ito. Pumasok sila sa templo ng Jewel of Power at nakuha ang kanilang hinahanap. Naghanda ng sabay sina War Machine at Nebula na bumalik, pero hindi nakaabante ang alien at naiwang-naiwan. Ang isipan ng Nebula na nasa nakaraan ay inaatake ng kanyang ama para gamitin sa pagkuha ng impormasyon. Nang malaman ni Thanos na nagtaksil sa kanya ang anak, binigyan niya ito ng pagkakataong magbawi at ipinadala si Nebula para patayin ang sarili niyang bersyon. Paggising mula sa hallucination, dali-daling pumunta si Nebula sa barko para babalaan ang kanyang mga kaibigan dahil ngayon alam na ni Thanos ang buong plano. Nang magkita sina Tony Stark at Captain America, nag-isip sila ng bagong paraan para hanapin ang Tesseract na ninakaw ni Loki dahil kailangan nila ito para makapasok sa Jewel of Space. Nagdesisyon silang pangganibin ang buhay at bumalik sa nakaraan habang si Ant-Man ang magdadala ng Mind Jewel pabalik sa kasalukuyan. Napunta ang dalawa sa taong 1970 at 70 sa New Jersey dahil alam ni Stark na nasa isang military base doon ang Tesseract. Gumamit sila ng disguise para makapasok sa base. Naghiwalay sila, nakuha ni Stark ang Tesseract, inilagay ito sa isang briefcase, at habang papunta sa pinto ay nakasalubong niya ang kanyang ama, si Howard Stark, at nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Samantala, hinanap ni Rogers ang mga PIM particles at nakuha ang ilan sa laboratorio. Habang lumalabas, naharap siya sa mga gwardya at napilitang magtago sa opisina ni Peggy Carter, ang tanging babaeng minahal niya. Bagamat gusto niyang manatili at bumuo ng buhay kasama siya, nagdesisyon si Rogers na ituloy ang misyon at nakipagkita kay Tony. Pagkatapos maatake ng sarili niyang bersyon, nawala ang time GPS ni Nebula at sinubukan niyang kumbansihin si Gamora na pigilan ang plano ni Thanos dahil isasakripisyo nito ang sariling anak upang makuha ang Soul Gem.
Pagdating sa Vormir, nakilala ni Natasha at Clint ang tagapag-alaga ng Soul Jewel na nagpatnubay sa kanila sa bangin kung saan nakatago ang bato. Ipinaliwanag ng Red Skull na kailangan mong isakripisyo ang taong mahal mo para makuha ito, ibig sabihin, isa lamang sa kanila ang mabubuhay na makakalabas doon. Matapos ang maikling usapan, nagdesisyon si Natasha na isakripisyo ang sarili ngunit hindi pumayag si Clint at sinubukan siyang pigilan. Nang lalapit na si Hawkeye na tumalon sa bangin, nailigtas siya ni Black Widow gamit ang lubid at sabay silang nakabitin sa bato. Let me go. No, It's okay. please no. Pagkagising ni Clint sa isang mababaw na tubig, nakita niya ang Soul Jewel sa kanyang kamay. Napatunayan ng bayani na totoo ang mga nangyari at wala na si Natasha sa mundo ng mga buhay. Pagbalik niya sa kasalukuyan, ipinabatid niya ang malungkot na balita sa mga kaibigan. Sinabi ni Thor na pagkatapos buhayin ang kalahati ng sangkatauhan, hahanapin nila si Black Widow. Ngunit inamin ni Clint na hindi na mababawi ang kanyang sakripisyo. Narinig ito, sinubukan ni Bruce kontrolin ang kanyang galit dahil alam niyang hindi na maibabalik si Natasha. Nagdesisyon ang grupo na bigyan ng kabuluhan ang kanilang sakripisyo. Nakuha ni Stark ang lahat ng bato at inilagay sa gauntlet. Ginamit ang kapangyarihan nito para halos mapuksa si Thanos at labis siyang nanghina, kaya madaling napatay ng Avengers. Upang maiwasan ang pagkamatay ng kaibigan habang ginagamit ang kapangyarihan, ginamit ni Bruce ang snap dahil alam niyang mas matibay ang katawan niya kaysa sa iba. Plano nilang huwag baguhin ang anumang nangyari sa nakaraang 5 taon, kundi ibalik lang ang mga nawala. Talk to me, Banner. Habang binibigyan ng medikal na atensyon si Bruce, tumanggap ng tawag si Clint mula sa kanyang asawa at natuwa sa marinig ang boses niya sa telepono. Sakay sa isang barko, inatake ang base ng Avengers gamit ang mga missile para sirain ito. Sa kabutihang palad, nakaligtas lahat ng miyembro ng koponan, pero ngayon kailangan nilang makalabas mula sa mga guho. Pagkatapos pasabugan ang lugar, ipinadala ni Thanos ang kanyang mga sundalo para lipulin ang mga nakaligtas. Sa tulong ng kanyang anak na babae, ginamit niya ang team particle na nasa GPS ni Nebula para ilipat ang buong barko niya sa hinaharap at tapusin ang kanyang misyon. Nakita ni Gamora ang lahat ng kasamaan na ginawa ng kanyang ama kaya nagdesisyon siyang pigilan ito at humingi ng tulong sa kanyang kapatid para gawin ito. Nang makita nila si Thanos na nakaupo ng kalmado sa gitna ng guho, naisip ng Avengers na isang bitag ito, pero sinubukan pa rin nilang lapitan siya para pigilan. Naniniwala si Thanos na sa paglipol ng kalahati ng buhay sa planeta, lalago ang natitirang kalahati, pero ngayon alam niyang imposible iyon dahil may mga taong may alaala ng nakaraan kaya hindi sila makakalimot o makatatanggap ng hinaharap. Dahil sa pagtitiyaga ng grupo ng mga superhero, may plano si Thanos na kunin muli ang Infinity Gems pero ngayon, plano niyang mas masama pa, hindi lang sirain ang kalahati ng sangkatauhan kundi lipulin ang buong planeta at gamitin ang gauntlet para gumawa ng bagong mundo. Nang marinig ito, nagkaisa sina Thor, Stark, at Rogers upang pigilan si Thanos bago niya maisakatuparan ang kanyang plano. Habang lumalaban ang tatlo para pigilan ang pagwasak ng mundo, sinusubukan naman ng iba pang miyembro na makalabas sa mga guho bago matabyunan ng baha. Habang tumatakas mula sa mga alien na gusto siyang dakpin, ginamit ni Hawkeye ang kanyang mga palaso para sirain sila at muntik nang mamatay. Sa pagkakataong iyon, nakasalubong niya ang kasama niya at iniabot ang gauntlet. Hindi niya alam na ito pala ay si Nebula mula sa nakaraan. Nagpakita si Gamora kasama ang mas mature na bersyon ng kanyang kapatid at sinubukang pigilin si Nebula na ibigay ang Infinity Gems kay Thanos. Nagkaisa silang kumbansihin si Nebula na baguhin ang direksyon, pero tumanggi ang robotic na babae na takasan si Thanos at banta niyang papatayin si Gamora para protektahan ang kanyang kapatid.
Binaril ni Nebula mula sa kasalukuyan ang sarili niyang nakaraang bersyon at nakuha ni Clint ang gauntlet pabalik. Sa laban kay Thanos, nasaksak si Iron Man at nawalan ng malay ng may hagis palayo. Dito umatake si Thor gamit ang Stormbreaker pero natalo siya. Malapit nang masira ang dibdib ni Thor gamit ang sariling palakol ng ginamit ni Steve Rogers ang Mjolnir para hampasin si Thanos at iligtas ang kasama. Hawak ang martilyo. Nagkaroon si Captain America ng kapangyarihang kontrolin ang kidlat at umatake gamit ang malakas na kuryente. Nagalit si Thanos at umatake ng malakas. Matapos ang serye ng mga suntok, nasira ang kalasag ni Cap at hindi na nila kayanin ang laban. Dumating ang hukbo ni Thanos at naghanda na silang makipaglaban kasama ang kanilang pinuno. Durog na si Rogers pero bumangon pa rin kahit nawalan siya ng pag-asa dahil inisip niyang napuksa na ang lahat ng kasama. Hindi niya alam na makakaasa siya sa tulong ng mga nabuhay mula sa snap ni Hulk at dumating sa pamamagitan ng portal na nilikha ni Doctor Strange. Sumulpot si Ant-Man mula sa mga guho at iniligtas ang mga kaibigan niyang halos malunod. Nagkaisa sila sa Dora Milaje, ang hukbo ng mga Warlocks, at mga Asgardians para labanan si Thanos sa isang matinding digmaan. Is that everyone? What, you wanted more? Avengers! Assemble. Habang naglalaban ang dalawang hukbo sa digmaan, nagkaroon ng pagkakataon si Peter Parker na muling makita ang kanyang mentor. Tuwang-tuwa si Stark nang makita siyang ligtas muli. Ang muling pagkikita naman nina Peter Quill at ng kanyang mahal ay hindi ganoon kasaya, kasi si Gamora na ito mula sa nakaraan, hindi pa niya kilala si Peter kaya inatake niya siya dahil wala pa silang emosyonal na koneksyon. Habang pinipilit ni Clint na mapanatiling ligtas ang gauntlet, naging target siya ng mga kalaban kaya kinailangan niyang tumakas mula sa gitna. Nang malaman ni Black Panther na nanganganib ang kanyang kasama, nagboluntaryo siyang dalhin ang artifact sa Van Scott. Ngunit sa kasamaang palad, na-surround siya ni Thanos. Bago pa siya mahuli, dumating si Wanda na galit na galit. Inakusahan niya si Thanos na kinuha ang lahat ng pinakamamahal niya at ngayon ay may pagkakataon na siyang maghiganti. Activate instant kill! Fire! Nang mapagtanto ni Thanos na natatalo na siya, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na gamitin ang barko nila para magpalipad ng apoy sa lugar. Hindi niya inalintana ang kanyang sariling tropa. Biglang nagbago ang target ng mga armas dahil may lumitaw na hindi kilalang bagay sa kalangitan. Dito dumating si Captain Marvel at mabilis niyang winasak ang barko ng kalaban. Nakuha niya ang gauntlet na hawak ni Spider-Man at tinulungan siya ni Pepper at ng iba pang mandirigma para dalhin siya sa time machine sa Van Scott upang maibalik siya sa nakaraan. Ngunit bago pa matapos ang plano, itinapon ni Thanos ang kanyang espada at nasira ang sasakyan. Nahulog ang artifact sa tabi ni Thanos at nakuha niya ito. Sinubukan ni Captain Marvel na sirain ang sandata, pero kinuha ni Thanos ang isang jewel mula sa gauntlet at tinamaan si Captain Marvel. Habang nakatingin kay Doctor Strange, nakatanggap si Stark ng signal at naisip na siya ang huling pag-asa para iligtas ang mundo.
Sinimulan niyang labanan si Thanos para makuha ang gauntlet pero hindi niya ito nakuha. Nang sinubukan ni Thanos gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan para wasakin ang realidad, napagtanto niyang nawala na ang lahat ng Infinity Gems. Gamit ang kanyang armor, gumawa si Stark ng sariling gauntlet. Pagkatapos, pinisil ni Iron Man ang kanyang mga daliri at sa isang kisap mata, natapos ang digmaan. Naging abo ang lahat ng sundalo ng kalaban at nakita ni Thanos ang kanyang mga tagasunod na unti-unting nawawala. Walang ibang ginawa si Thanos kundi umupo sa gitna ng labanang lugar at tanggapin ang kanyang pagkatalo. Nawala siya kasama ang kanyang mga sundalo. Nasunog ng kalahati ang katawan ni Stark sa radiation, at humiga siya sa mga guho habang hinihintay ang kanyang wakas. Si War Machine ang unang nakakita sa kanya. Hindi nagtagal, dumating si Peter para subukang makipag-usap sa kanya, pero hindi na sumagot si Stark. Nang dumating si Pepper, nakilala siya ni Tony at nagkaroon siya ng pagkakataon na magpaalam sa kanyang asawa, na alam nilang wala nang makakapagligtas sa kanya. Pinatahan ni Pepper si Tony na makapagpahinga na. Pagkatapos ng pagkawala ni Tony, umiyak si Pepper ngunit alam niyang kailangan niyang magpatuloy para sa kanilang anak. Pagdating ni Clint sa bahay, muling nagkita siya ng kanyang pamilya. Ganon din si Scott na muling nakasama ang kanyang anak. Sa wake ni Tony Stark, ipinakita ni Pepper sa lahat ang huling mensahe ng yumaong asawa bago ang misyon upang maibalik ang balanse ng mundo. Alam ni Iron Man ang mga panganib na haharapin niya at posibleng hindi na siya makabalik buhay kaya nag-iwan siya ng huling paalam sa kanyang mga mahal sa buhay. Pinayuhan niya silang tanggapin na ito ang katapusan ng bawat bayani. Matapos maibalik ang balanse ng universo, ang huling misyon ay isauli ang mga Infinity Jewels sa tamang oras kung kailan sila kinuha para maiwasan ang paglikha ng maraming alternate realities. Nagboluntaryo si Steve Rogers para gawin ito. Pero nang subukang ibalik siya ni Bruce, napansin nilang may mali sa oras sa mundo. Hindi dapat tumagal ng higit sa 5 seconds ang misyon. Habang sinusubukang ibalik si Steve, napansin ni Buck ang isang lalaki na nakaupo sa tabi ng lawa. Dito nalaman ni Sam kung bakit hindi bumalik si Steve. Sa halip na bumalik sa kanyang panahon, pinili ni Captain America na manatili sa nakaraan upang mabuhay ang buhay na matagal na niyang pinangarap kasama si Peggy Carter. Ngayon na hindi na siya magiging superhero, ipinasa ni Steve ang kanyang kalasag at ang kanyang pinakamahalagang bagay kay Sam. Siya na ngayon ang may pananagutan bilang bagong Captain America. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? I-comment mo sa baba. At kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.